Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Muli, ito ang inyong Karashid Alisasis na nagsasabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan na wayo pa sa inyo. Ngayong gabi, tayo po ay magpapakain ng alimango. So, tayo po ay bumili ng Jaco o fish meal. Ito po yung ating fish meal na ipapakain sa atin. So, yan po. Mga halo-halo po yan. Mga ang tawag dito sa sapsap o lawayan. So, yan po. Ito po ay nasa 15 kilos. So, yan po ang ating ipapakain na alimango. So, samahan niyo po ko. So, samahan niyo po kami samahan niyo po ako sa pagpapakain ng alimango. So, mga ka-farmers, mga ka-fisherman, tayo ngayon ay magpapakain ng sa oras na 8 o'clock ng gabi. Tayo po dito po sa maliit na fish pan, tayo po ay may hulog na mga maliliit, siguro mga 2 buwan pa lang po ang ating katang dito, ang ating alimango. So ako po ay may nakikita na medyo malalaki na. Ito po, yan po. So ayan ang alimango natin. Yan po, yan. Yan na sila kalaki. Yan. So sila ay sasabuyan natin ng fish meal o Jaco. So, halika dito. Bilis. Kain natin. Tayo ay magsasaboy dito. Dito banda. So ayan po. Tayo ipapunta din dun sa may prensa, sa may pinaka gate, kasi doon ay nagpapapasok tayo ng tubig kasi malaki ngayon ang tubig. So ayan po. Okay. Ayun o, mayroon na tayong nakita na malaki. Okay. Yan po, yan. Yan po. Yan o, malaki na. Yan, ayun siya. Siguro mga 2 buwan pa lang po yan ang alimango natin. So mga sa estimate ko ay mga ano na siya, mga 2 inches, more or less, more than 2 inches siguro. Mga 2 inches na yung kanyang ayun. Sabay tayo. Daga natin para makakain yung iba. Nasa gitna, nasa gilid. So, yan. Okay. Doon tayo papunta sa may prinsa. So, dito. Dadagdag tayo. Yan. Okay, so tayo guys ay malapit tayo sa dagat. Ngayon ay malaki ang tubig, taib po ngayon. So ayan po yung tayo ay malapit dito sa baybay. Ayan buhangin. So ngayon po ay tagdilim, walang buwan, kaya
ito po yung pinaka net na harang namin para hindi siya maka ano ang alimango. So dito. Okay. So guys, dito na tayo sa pinaka gate o prinsa ng fish pond. So tayo ngayon ay ito yung pinaka gate nya. Dito tayo nagpapapasok ng tubig at nagpapalabas. So ito, tingnan natin kung mayroong nasabang. So yan po, pumapasok yung tubig. So tayo po ay regular na nagpapapalit at nagpapalit ng tubig. So every 3 days tayo po ay nagpapalit. Kapag malaki ang tubig, so tayo ay kailangan natin na araw-araw labas-pasok ng tubig para ma-replenish o laging bago ang tubig. So maya-maya guys, maya-maya ay mayroon na yung papasok po. Kung mapapansin mo po sa ilalim, yun o, mayroon na pong ayun, mapapansin nyo yun, yung ano na yan, yun, ayun, yun. Parang ayun o, yun. Parang may puti, alimango po yan. So malaki na, siguro ay mga 100 grams na siguro. Tayo ay magpapakain dito guys. Tatapunan natin ang jacket. Para kasi kalimitan nandito sila sa harapan ng prinsa. Kapag may tubig, may pumapasok, sila ay lumalapit kasi gusto nila yung fresh na tubig. Pag malamig, lalo na pag ganitong madilim, sila ay nandito sa harapan ng prinsa. So ito yung pinaka protection natin. Saka ito yung tinatawag na bastidor o salandra. Yan ang bastidor na yan. Yan ang pinaka protection, harang na hindi sila makalabas papunta sa labas. Ito yung pinaka tarol o yung nagkukontrol ng tubig. So ito yung pinakaharang. So ito naman dito sa labas, mayroon din tayong nilagay na lumpot o net na siya naman protection din, just in case na siya ay makatagos, makalabas dito, hindi pa rin siya makakalabas at may harang pa rin dito. So ito ay hindi lang para harang, at the same time siya po ay protection o sa mga basura na galing dito sa labas. Siya ay protection na rin, harang, para hindi siya magiging papasok dito, para hindi sagabal sa pagpasok ng tubig. So yan guys, puntagan natin uli. Po, ayan na po yung mga jacko. So unti-unti na siyang lumulubog. So yan po ay kakainin na rin ng alimango. So, tara, itong jacko natin ay ipapakain natin paikot ito guys, makaabot paikot ng fish pond. Tara, tayo sa unahan. Yan ay yan siya. So ayan yan guys, ayan yung mga tinapon natin. Yung iba nakalutang, pero iba yung nakalubog. So yung nakalutang na yan guys, yan naman ay kakainin din ng alimango. Sila naman ay umaangat sa tubig at kanilang kukunin yan.
tayo sa kabila. Sige, ikot tayo. So, ayun tayo uli. Ayan, bismillah. Ayun. Ayan. Okay, next dito tayo sa unahan naman. Na, yeah. Okay. Tayo. So next week guys, abangan nyo yung pag-stack ko ng pag-huhulog natin ng bangus. Tayo ay maghuhulog next week. At abangan nyo rin, kami ay kukuha ng bangus doon sa hatchery. So inshallah guys, abangan nyo yung video na namin kung saan ba nanggagaling at kung paano kuha, mag-travel ng similya ng alimango, bangus guys. So, abangan nyo yun guys next week. At so dito tayo uli guys. Ito na yung pinaka kanto, kabilang side ng fish pond. So kunti na lang guys, lang maubos. Actually ang alimango kasi kalimitan paggabi nandito sila sa taas, sila ay umiikot sa mga tabi. Kaya ang ano natin, ang papakain natin ganito sa gabi, sila ay lumalabas. Ito yung time na sila ay kumakain. So lalo na kapag may tubig, malaki ang tubig, sila ay umiikot pag gabi. Yan, lalo dito sa mga panabi. So ayan. So malapit tayo guys. O ayun o guys, may alimango na naman o. Kita o. Yan o. Yan. Kita nyo guys. Yan. Yan yun o. Nakabuka yung kanyang sipit. Yan o guys. So malaki na rin siya. Kasi ang hulog namin dito guys ay hindi siya pares ang laki, medyo mayroong parang gakuko kalaki, yung iba mas malaki na. So yung ibang malalaki na mas nauna na siyang mas malaki na dyan yung iba, kagaya nung sa prinsa kanina. So ito ay hinulog namin nung June, simula ng June siya ay unti-unti namin hinuhulog dahil yung mga catcher, yung mga nangunguha sa dito ay hindi pare-pares ang dami ng nahuhuli nila. Kasi dito kasi guys sa area namin ay mayroong season ng labas ng similya ng alimango. So yan guys, tara, dito natin iubos sa may part na gitna, sa may malawak. Dito guys, ubusin na natin dito. Okay, dito natin ibuhos sa kabila.
Ayan guys, malapit na tayo matapos. Ito na guys, iubos na natin yung dito. Ito na yung last. Yan. Ito guys ay pinaka suitable o akma lang sa kanilang maliliit. Yung maliliit lang siya na fish meal para hindi siya sayang, kasi kapag yung maliit, pag masyadong malaki ay hindi niya nauubos. So yung isang peraso akma lang sa isa maliliit, sakto lang. Ito ay paunti-unti lang napakain, hindi pa siya ganun kadami guys, dahil maliliit pa lang naman sila. So mayroon siyang tamang sukat, tamang dami, at sukat ng kung ilang kilo ang kailangan para hindi siya aksaya at hindi ka rin lugi sa pagkain. At siyempre unang-una ay ito guys ay kailangan mo siyang i-monitor kung gaano kadami ang buhay na hulog para matansya mo, ma-estimate mo kung gaano kadami ang yung ipapakain. So ngayon ay ito ay tuwing laki ng tubig ay ako ay nagpapakain na siya kanila ng paunti-unti. So next week, next month sila ay 3 months na, so tataas na yung quantity ng ipapakain natin sa kanila. So pauwi na tayo guys. Naubos na rin. So guys, maraming salamat guys sa inyong pagsama sa amin sa pagpapakain ng limahan. So hanggang dito na lang, at huwag niyo pong kalimutan na kayo mag-subscribe at mag-like at mag-share. Pakisama na lang din ng notification bell para kayo po ay ma-update sa aming video, sa aking mga latest na video, at abangan nyo po ang aking mga susunod na video. Hanggang dito na lamang. Isang mapapalang gabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.